Mapagkakatiwalaan pa nga ba mga kapatid ang China kung kakaibiganin mo siya? Kung kakaibiganin natin sila, tulad naman ng ginawa natin noong panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Kinaibigan natin siya, di ba? Kinaibigan natin ang bansang yan na talagang sa sobrang paikipagkaibigan natin sa kanila ay pinalayas pa natin dito yung mga Amerikano, mga tol. Pero anong nangyari? Tumigil ba sila sa kanilang claim? Nirespeto na ba nila ang Pilipinas na nanalo noong 2016 na dun sa Court of Arbitral ruling na itong West Philippine Sea ay pasok sa ating exclusive economic zone? Nirespeto ba nila yon? So ganun din mga tol ang nangyari, no? Dito sa pakikipagkaibigan ng India sa kanila, no? Mula rito sa channel ni Sir Pao PH, trinidor daw ng China. Gusto kumampi sa Pilipinas na ngayon ng India. Well, hindi natin alam kung totoo yan, pero yan ang ating aalamin mga kapatid. Bago yan, inihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Sir Pao PH. Mga tol, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary sa iba't ibang mga topic, usapin at mga issue na pinag-uusapan sa mundo ng internet, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video. Huwag na po nating patagalin pa. Total wala na rin naman tayong inihintay na panoorin na natin to mga tol. Nababahala ngayon ang bansang India sa bagong inilabas na Standard Map 2023 edition ng China. Na literal na sinakop ang isang teritoryo ng India na very strategic location para sa depensa at opensa ng bansa. Ang China, no, hindi na nila kailangan pang baliwala na sa kanila, hindi na nila kailangan pang sumangguni sa international court, sa international community. Basta pag may naisipan silang, eto mapa natin, ilabas natin yan, eto na ipapakita natin sa buong mundo, wala rin naman sila magagawa. Parang ganun, no? Ganun sila kayabang mga tol. Hindi ba't kabilang ang India sa BRICS na binuo ng Russia at China, na naglalayong idomina ang global economy by 2050 at pabagsakin ang dolyar bilang pangunahing currency ng mundo? Kung tunay man na itinuturing na kaalyansa ng bansang China ang India, bakit nila tinatraidor ito? Malinaw na ang 2023 edition Standard Map ng China ay insulto sa India, nangangahulugan na walang sinasanto ang komunistang bansa. Actually, hindi lang sa India, no? Ang insultong yun eh. Insulto yun sa lahat ng mga nasagasaang bansa na para tila bagang, sino ba kayo sa amin, di ba? Hindi na kailangan pang ilapit o sa international court o etong ilalabas namin na mapa amin to kasi meron kaming mga ebidensya na may ganito kami, may ganyan kami. Kumbaga wala nang ganun-ganun. Basta nilabas ang mapa, kilalanin nyo yan o ayaw ninyo, gagrahin namin kayo. Parang ganun ang datingan sa kanila mga tol, no? Wala silang pakialam kahit kaalyansa nila yan o hindi. Katulad na lang nito, 'di ba, India. Matagal na sila merong dispute pagtatalo-talo pero naging alyansa na nga sila. Pero talagang kahit na makipagkaibigan ka sa kanila, mga tol, baliwala 'yun. No, ganyan sila. Nangangalap ng simpatya ngayon ng India at nais magkaroon ng maritime partnership sa mga like-minded na bansa gaya ng Pilipinas. Kasunod ng inilabas na Standard Map ng People's Republic of China, ay agad na sinabi ng India Ambassador to the Philippines, Shambhu Kumaran, ang pagnanais ng kanyang bansa na i-expand ang kanilang depensa at maritime security partnership sa Pilipinas. Gustong palawakin ngayon ng New Delhi, India, ang Navy engagement nila sa Pilipinas dahil sa nagkakapareho ng sitwasyon ang dalawang bansa sa rehiyon. Sinabi yan ni Ambassador Kumaran sa press briefing na ginanap sa Indian Embassy sa Taguig. Inilabas ng China ang kanilang standard map ngayong nakalipas na August 28 sa kanilang website na China Daily. Madiing nire-reject ng India ang 2023 edition map ng komunistang bansa. So ganito kalaki yung sinakop. Ang laki rin nitong lugar na to. At sinabi ni Kumaran na nakikiisa ang India sa sentimiento ng Pilipinas patungkol sa cartographic expansionism ng China. Tila habang tumatagal ang panahon ay mas lalong lumalaki ang nasasakop ng mapa ng China dahil sa 2023 edition map, pati ang Arunachal Pradesh
at ang Aksai Chin Plateau ng India ay nasakop na nila. Pati na rin ang exclusive economic zone ng Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Brunei at Taiwan ay mas lalong nasagasaan ng dating 9-dash line na ngayon ay 10-dash line na. Alam nyo, sumagi sa malikot kong isipan ang katanungan na what if tumiwalag ang India sa BRICS at bumuo ng alyansa sa Southeast Asia kasama ang tulong ng Amerika para tapusin na ang pang-aabuso ng China sa mga maliliit na bansa sa Southeast Asia. Bagamat hindi kabilang ang Taiwan sa Southeast Asia, ay siguradong sasapi ito sa bubuuhing alyansa kung sakali man. Dahil sa matagal ng hangad ng Taiwan ang makalaya sa kamay ng komunistang bansa na kanilang pinagmulan. Siguro ay napakagandang ideya nitong what if na naisip ko. Dahil sa hindi na biro ang cartographical expansionism na ginagawa ng China. Kailangan ng magtulong-tulong at magkaisa ang mga inaabusong bansa. At ngayon na pati India na kanilang kaalyansa ay nadamay na, ay magsasanhi ito ng dilema sa bansang India. At may posibilidad na mangyari itong naiisip natin. Pero bago pa mas lumalim ang pinag-uusapan natin mga kaalyado, ay balik na tayo sa plano ng India sa ngayon. Kahit na gaano kalaki tong bansang China mga kapatid, kapag umabuso talaga sila at kapag sumobra sila, di ba? Nagkampi-kampi yung mga maliliit na bansa na nasasakop nila, mas malaki ang puwersa nun kumpara sa kanila lang, no? Kaya talagang sa ginagawa ng China mga tol, gumagawa sila ng napakarami nilang kaaway para silang kumukuha ng batong paulit-ulit nilang pupukpok sa ulo nila. Sa ngayon ay hindi siguro pa nila nararamdaman yan, no? Hindi pa nila nararamdaman. Pero pag dumating ang panahon, mga tol, at talagang makagawa sila ng pagkakamali nila talaga, pagsisisihan nila yan. Nakikita ng ambassador ang mas malalim na engagement regarding maritime domain. Kahit anuman nga raw ang kahihinatnan ng kanilang pinaplano, ay wala na silang pakialam basta't mapigilan ang ebolusyon ng kasalukuyang sitwasyon ngayon sa pagitan ng kanilang bansa at China. Naniniwala din si Ambassador Kumaran na kailangan nilang magpadala ng mga barko sa Pilipinas sa hinaharap. Kabilang ang India sa mga bansang nakilahok para suportahan ang Pilipinas sa panawagan nito sa China na sumunod sa international law. Dahil sa ginagawa nitong illegal na pag-angkin sa West Philippine Sea. Naniniwala ang India sa pananaw na lahat ng bansa ay kailangang sumunod sa rules-based order na dapat ay walang coercion o pamimilit o pamimwersa. Dapat lahat ng disputes regarding territorial sovereignty ay dapat na nire-resolba ng mapayapa sa pamamagitan ng dialogue o pag-uusap. Ang dahilan kung bakit galit na galit ngayon ang India sa bansang China ay dahil sa inilabas nitong 2023 Standard Map. Dahil nakasaad sa mapa, nasakop na nito ang Arunachal Pradesh na parte ng India noon pang February 20, 1987. Nangyari nga raw ang aksyon na ito ng China matapos na i-reject ng India ang attempt ng China na palitan ang pangalan ng 11 lugar sa Arunachal Pradesh noong buwan ng Abril. Hindi ito ang unang beses na sumubok ang China na palitan ang pangalan ng ilan sa mga lugar sa Arunachal Pradesh. Kaya naman dahil dyan ay pinaringgan ng spokesperson ng External Affairs Ministry ng India ang China na ang Arunachal Pradesh daw kamo ay teritoryo ng India at mananatiling integral at inalienable part ng India. Kahit anong subok man na palitan ang pangalan nito ay hindi nito mapapalitan ang buong katotohanan. Yung teritoryo nga ng Pilipinas na napakalayo na sa China, di ba? Hindi nila pinapalagpas no? Talagang agaw na agaw sila, ganun kakapal ang mukha, no? Agaw na agaw sila no? Ito pa kayang kadikit na kadikit lang nila, di ba? Talagang agaw na agaw din sila dyan. Dati nang may alitan ang India at China dahil sa mga territorial borders na ito sa Sino-Indian borders. Katunayan, noong 2020, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng militar ng bawat bansa. Naging madugo ang engkwentrong ito na nagresulta sa pagkamatay ng 20 Indian soldier at 4 naman na Chinese soldier ayon sa balita. At ang dahilan ng naging sagupaan na ito
ay dahil nga sa Aksai Chin at Arunachal Pradesh na kiniklaim ng India na part ito ng Ladakh sa India at claim naman ng China ay parte daw ito ng Xinjiang. Malinaw na hindi lang ang Pilipinas ang inaagrabyado ng China. Matindi rin pala ang ginagawa nito sa India at sa mga kalapit na bansa. Kaya dapat talaga ay magkaroon ng sense of urgency ang mga bansang apektado ng new standard map ng China. Hindi titigil ang China hanggat hindi ito pagkakaisahan. Mga kaalyado, hangad ko na sana ay tumiwalag na ang India sa BRICS. Dapat ma-realize ng Prime Minister ng India na si Narendra Modi na ginagamit lang ng China ang BRICS para matupad ang ambisyon nito na pabagsakin ang United States at maghari sa mundo. Isang malaki at napakayamang bansa rin ng India. Malaking kawalan ito sa China kung sakaling tumiwalag ito sa BRICS. Siguradong mapipilay ang pagnanais nito na pabagsakin ang United States at palitan ang reserve currency ng mundo. Actually, mayaman talaga ang India, mga tol, no? Isa yan sa mga mayayamang bansa. Sa susunod ay susubukan nating talakayin ang mga plano ng China, kaya pinapalawak nito ang BRICS. Mga kaalyado, mangyari lang talaga na magkaisa ang lahat ng bansa sa Asia laban sa China, ay siguradong tapos ang problema ng lahat ng bansa na binubuli nito. Hindi malabong mangyari ang bagay na ito dahil halos lahat ng bansa sa Asia, maging ang Japan, ay galit na sa China. Hindi malabo talagang mangyari yan. At nakikinita-kinita natin, mga tol, sa di malayong panahon, talagang magkakaroon ng alyansa itong mga maliliit na bansang to. Na kapag nagsalib-sanib talaga sila, kapag nagkaisa talaga, kita naman natin, mga tol, yung iba't ibang mga puwersa nitong bansang to. Actually, parang Pilipinas nga lang ang pinakamahina di ba? Pero itong mga bansang to, mga tol, dahil nga ipinapakita ng Pilipinas kung gaano ka-agresibo itong China at nangyayari din sa ibang bansa, kaya meron tayong ebidensya dyan at meron din silang patunay sa sarili nilang experience. Hindi lang naman Pilipinas ang inaagawan ng teritoryo di ba? Yung 10-dash line nila, ang daming bansang umalma doon, mga tol. At saka ito, yung nangyayari ngayon sa India, di ba? Na inagawan din nila ng teritoryo, mga kapatid, no? Kapag etong mga bansang talaga to ay nagsama-sama, tapos ang maliligayang araw nitong itong sakim na bansang to. Alam nyo, medyo nakakaamoy na ako ng pag-asa na mababawi pa ng Pilipinas ang mga inangkin na teritoryo ng China sa West Philippine Sea. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, mga kababayan, dahil darating ang araw na aayon din lahat ng pagkakataon para sa ating bansa. Hanggang dito na lang muna, mga kaalyado, ang kwentuhan natin. Alright, mga kapatid, ikaw bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang masasabi mo? Hindi ko alam, mga tol, no, kung ikaw ba ay pro-US, pro-China o pro-Pilipinas. No, pero kung ikaw ay Pilipino, wala na dapat question dun 'Di ba? Dapat doon ka sa pinaka kung saan magbe-benefit ang Pilipinas Sabi nga ganoon ni Gibo Chudoro, 'di ba? Secretary Gibo Chudoro. Sino ba nagwa-water cannon sa Pilipinas, 'di ba? Oo, andiyan ng US, hindi naman dating talaga sila dapat pagkatiwalaan ng 100%, mga tol. Ganon din ang ibang mga bansa. Pero tingnan nyo, sino ba yung tumutulong at sino ba yung sumusuporta at sino ba yung banta, 'di ba? So ngayon, pipili ka na lang diyan. Sino ba yung banta? US ba o China? No, ikaw na bahala sumagot diyan bilang isang mamamayang Pilipino. Comment ka sa baba. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.